Guys, so welcome back sa ating video. Na-miss ko po kayo. Syempre guys, na-miss ko kayo. Ayan. At syempre guys, syempre ay kinilik nyo yan. Ayan, kinilik yung video na to. Welcome pala kayo guys. At ako nga pala po si Chris Jamir B. Padilla. I'm 16 years old na content creation. At tumigil po ako sa pag-aaral. Kaya nagpo-focus po tayo sa pagiging content creation po natin. And syempre guys, I'm a beginner vlogger. Sana i-supportahan nyo po yung pagiging vlogger ko this 2025 hanggang sa susunod na chapter ko. Okay? So this is my intro. Ayan. So nung first vlog ko nga ang simula na sinabi ko nga sa comment section na gagawa po tayo ng intro. So panoorin yung intro bago natin simulan ng video. Reason number 1 bakit po ako nawala sa pagiging YouTuber ko po or pagiging content creation ko ng mahabang months. Kasi po guys is pinag-iisipan ko na kung babalik po sa pagbo-vlog or pinag-iisipan ko na magre-retard na po sa pag-vlogging. Pero napaisipan ko sa sarili ko guys is kailangan ko mag-vlog for memories nga or sabi nga nila guys para ang vlogging is journal lang yan. Kaya ako guys, gusto ko lang po dokumentaryong buhay ko. Kasi guys, in the future po ay magkaroon na po tayo ng families, mga childrens nga po balang araw. Kaya gusto ko po lang wait lang. Hindi ko kasi guys maisip parang ano siya. It's a live documentary. Yes, yun po yung ibig sabihin. Like a live documentary pero wala pong manonood. Or minsan may manonood sa buhay mo, may magsusupport, minsan hindi po mag-work it yan kasi guys wala pong manonood. And then this is my reason number 2. Our reason 2 na nga po or reason 2 po natin kung bakit po ako nawala sa YouTube. Unang-una po sa lahat ay tinatamad po ako mag-edit. Syempre guys, Google po yan sa time ko po kasi meron po akong live, meron po akong inasikaso sa buhay ko likely na tawag dito like alam niyo po yung likely na maliligo ka muna maliligo, magbibihis, mag-iisip ng content, mag-iisip ng schedules and marami pang gagawin sa bahay, sa buong bahay natin na hindi natin maisikaso agad kasi harap na tayo sa camera. Pero ngayon, itong reason na to guys, ito yung pinakang gusto ko lang po explain na kahit wala pong manood sa akin, kahit wala pong manood sa inyo, at kahit wala pong manonood sa akin, at wala pong magsusupport sa akin, okay lang po basta nag-upload po ako ng daily life ko in public at pinapaalam ko sa kanila na ganito buhay ko, ganito yung buhay ko. At syempre guys, bilang content creator na 16 years old na tumigil po sa pag-aaral, yes po, I'm 16 years old na tumigil po sa pag-aaral because of bullying nga po kasi mabilis po ko, iyakin po ko nung binubully po ko. Yes, meron po ko mga pasa, meron po mga marks ng pasa guys, is binubugbog po ako. Then, ay mga insecurity ko po is binubully po nila sa akin. Then, tumigil po ako dahil choice ko po yun. Pero si Lord po ang gagabay sa akin sa future ko po kasi marami nga po mga kabataan ngayon na tumitigil sa pag-aaral because of insecurities or depression, anxiety. Guys, hindi po biro po ang depression lang po ha. Kasi ang depression po or anxiety po is yan po yung na masisira po sa mental health po natin. Kaya kailangan po natin mag-ingat-ingat. And then bilang I'm a born again, I'm a Christian guys. Kaya palagi nyo po kung makikita minsan sa church or nag-share po ko ng mga Bible words. And ito nga, sinabi nga po sa Isaiah 60 to 22 na when the time is right, make it happen. So, hindi ko po alam, hindi ko talaga guys kabisado, pero na yan po yung pinang-favorite verse ko. Kapag nasa tamang panahon ka na po, or nasa tamang tao ka na po, is mangyayari po yan about kay Lord. Kaya minsan po, palagi po nagkakaroon po ng family problems, palagi po ako nagkakaroon po ng mga depression, umiyak po ko tuwing gabi. Hindi naman po ako sa OA, pero kailangan ko po si Lord sa buhay ko. And syempre,
friend po nanonood kayo sa akin, kailangan nyo po rin si Lord about your life na rin guys, 'di ba? Kasi meron kayo maraming mga challenges sa buhay, kaya it's time, 'di ba? It's time na makilala natin si Lord sa buhay natin, 'di ba? Kailangan nating sabi nga po sa isang napanood ko nga, put God first bago yung iba. Kasi guys, kapag tinaas niyo si Lord sa buhay natin, or kapag tinaas natin si Lord sa buhay natin, at yung iba naman, yung others naman, is hindi ko po alam, hindi ko po ma-explanation kasi yung utak ko po guys is slow learner po ako. Kaya minsan po, bagsak po sa academics, bagsak po ako sa mga, kahit ano guys, bagsak talaga ako. Kaya minsan po, bakit ganito yung buhay ko? Bakit ganito yung mga challenges sa buhay ko na puro bagsak, puro lahat guys. Gusto ko lang sana guys na i-vlog yung mga i-documentary buhay ko kasi for my for the future na rin, kasi baka mamaya yan manood yung future girlfriend ko nga balang araw, o manonood sa akin yung mga future children's ko balang araw. Kaya gusto ko po i-documentary tong video na to. And syempre guys, sobrang emotional. This is our reason 3. Bakit po nawala? This is our last reason nga po. Ito na po. So, tamad po ako sa buhay. Yes, sabi nga ni Mon, tamad ako pero may pangarap. Totoo po yan guys. Kahit tamad ka, meron kang pangarap syempre. 'Di ba? Parang ako si Mon. Tamad ako pero may pangarap. 'Di ba? And then, sa lahat ng tao, tamad tayo kasi napapagod naman tayo eh. Hindi naman tayo robot para ituloy-tuloy ang buhay natin kasi hindi po tayo robot, mga tao, guys, hindi tayo robot. Minsan napapagod tayo, minsan hindi tayo minsan na nagkaroon ng understanding sa mga parents natin kasi guys, napapagod din po tayo. Advice ko lang guys sa mga kabataan like me, sa mga ituloy yung pag-aaral nyo. It's okay kung boring kayo sa school. At least kailangan nyo ng ma-experience na masarap pala mag-aral. Masarap pala magkaroon ng mga kaibigan. Ako kasi guys, hindi po kalapitan ng kaibigan. Lapitan po ko ng bullying. Kaya minsan po sa church ko po is marami pong nakikilala sa akin. Marami pong nagkaroon po ng interest po sa akin, like mga ka-churchmate ko po, mga friends ko po yan. Kaya gusto ko po bumalik sa church ko. And yung third reason ko lang talaga guys is tinatamad po talaga ako mag-edit. So example po yan. Once na meron pong ginawang content ngayon mismo, itong video na to, bukas ko, sasabi ko lang sa utak ko, bukas ko lang i-edit. Susunod na bukas na lang i-edit hanggang sa mawalan po ako ng pag-asa na i-upload to kasi wala naman po akong mabubulugahan dito sa mundo na to eh. Yes guys, meron tayong mga challenges sa buhay, meron tayong thoughts. What if wala pong manood sa atin? What if wala pong manonood? What if wala pong manonood, walang kikitain? Pero guys, ang buhay ay weather lang, sabi daw ni Kuya Kip, 'di ba? At guys, third reason ko nga po, ito na po ang last ko. Sabi ko nga po sa isang sabi ko nga po sa motto ko ngayon, motto ko is be successful in life. Yun po yung pinaka-motto ko ngayon. And syempre guys, nanonood po ako ng OGFAM, kaya all goods in the hood. Okay po, kahit ano po mangyari sa buhay natin, all goods in the hood. And just pray po ta kay Lord for our career nyo guys. Magpray po ta kay Lord para magkaroon po tayo ng mga successful. Halimbawa, ikaw, future kang doktor. Siyempre, habang ilang taon ka nag-grind, nagpo-farm, parang ano lang yan, parang ML lang yan. Nagpo-farm ka, nagkaroon ka ng level up, parang buhay lang yan, guys. Once na meron kang papatubo, halimbawa, may seed ka. Siyempre, yung seed na yun is parang buhay mo yun. Habang lumalago yan, habang dinidiligan mo yan, yung buhay mo ngayon, lumalago rin. Once na mabunot yung roots na yan, yung buhay mo ngayon Kaya magtitiwala po tayo kay Lord
para po sa ating kinabukasan, sa ating mga buhay, mga challenges po natin sa buhay po natin na hindi po natin na malalampasan. And guys, bago natin tapusin 'to, panoorin niyo po yung Pangasinan vlog ko. At sana guys, yan po yung pinakamasaya na araw ko nung nag-Pangasinan vlog po ako. Ayan po yung pinakamasaya na nagawa ko sa sarili ko. And sa mga gusto pong makilala talaga po ako, gagawa po ako ng isang video na gagawa po isang video, mini vlog, daily vlog guys. So, syempre guys, bago ko po kayo, bago ko po 'to i-end, ayan po yung mga social media ko, inuulit ko po, follow nyo po yan, nasa description box nyo po yan. And panoorin nyo na po yung Pangasinan vlog ko, yan yung pinamagandang memories na nasa isip ko po. At eto na po guys, matatapos na po, sana po ay huwag nyo kalimutan i-click ang subscribe button, and i-click nyo po yung bell icon, and i-like button nyo po yan, and share nyo po yan. And I'm a born again Christian. Sana guys, supportahan nyo po sa mga ganitong video na to. At maraming salamat. Peace out.